Kung sa boxing, binabangga ko ang pinakamaangas sa basketball kahit GOAT ka pa, hindi kita tatantanan. LeBron James may reklamo na naman sa preseason game nila pero okay lang. Bigyan natin ng konting leeway kasi mukhang wala pa sa mood si King James. Medyo stress pa yata si LeBron kasi yung anak niya parang ampon eh. Parang hindi makashoot ng basketball eh. Anyway, sasabihin ko sa inyo kung ano ba talaga nangyari. At plus, pag-uusapan din natin yung PBA semis playoffs. Ang daming interesting na topic. Nanood din ako ng full game ng PBA. Na? Pero bago natin pag-usapan yan, ready na ba lahat? Welcome po sa Pauka Sports Basketball Updates. Here comes the Boom Boom Pow. Here we go. Ayos ang cup ko. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Unahin na natin itong hari. Siyempre, kailangan prioritize natin yung hari, si King James. Siyempre, may reklamo. No? Reklamo niya tungkol dun sa travel papunta sa Bucks sa preseason game. At nag-tweet pa talaga. Well, promotion na rin yan. Tingnan mo, kahit Bleachers Report, kinuha ang balita. Pero alam mo, may punto naman si LeBron. At bakit naman kailangan papahirapan ng sarili sa travel para sa isang game. Pero ang tanong, bakit sumama pa siya? Pati si Richard Jefferson, si Richard Jefferson pa yun, nag-reply, ba't sumama ka pa dyan? Ayan, ay matatanong lang, masasagot lang ng bolang kristal. Well, baka naman ang sagot ay ganito. Well, aside from pagod si LeBron James, ang tagal niya nang naglalaro kasi, no? So, tagal na. Biruin mo, oldest player. Tapos ngayon, parent mode pa siya. Nakaka-stress talaga yun, yung makita mo yung anak mo na hindi makashoot. Parang kulang na lang si LeBron na tumira para kay Bronny eh. Bronny, galingan mo kasi. Anyway, Lakers peace tayo At joke lang po yan. At I wish you the well, yung Lakers. Anyway, move on na tayo bago dumaming hater ko ng Lakers. I love Lakers, guys. Konting Anyway, PBA tayo, no? Grabe yung first game performance ni Justin Brownlee, yung Ginebra versus San Miguel. Game high 33 points. Inabuso niya yung 4-point shot. Halos walang mintes. Parang unfair. Samantalang si Fajardo, si Kraken, hirap na hirap makakuha ng 2 points. Tapos si Brownlee, pangiti-ngiti lang pag naka 4 points. Yan ang tinatawag na difference maker. At by the way, talaga ito na medyo yung ex-Mahindra player na si Stephen Holt, no? 30 points din. 30 points. Tapos yung Abarientos, ibang klase. Parang hindi rookie Parang Ginebra to the finals na to. SMB parang pagod na kahit ayaw nilang aminin. Pero syempre, SMB is SMB. All-star team yan Kaya sa bandang uli, kung matalo man sila, okay lang. Sister team naman Panalo pa rin ng SMC gaya na sinabi ko. Sa game 2, ang dapat gawin ng SMB, dapat digitan nila si Brownlee sa 4-point line kasi nakaka-heartbreak talaga tuwing nakaka-shoot siya ng 4-point Tapos ngingiti pa siya. Tapos ang ngingay pa ng mga fans. Kahit nandito ako sa bahay, naririnig ko yung sigawan ng Ginebra! Ginebra! Grabe. Anyway, next game naman tayo Sayang ang rain or shine kasi ang ganda ng laro nila nung umpisa pero parang minabadali lagi. Gets ko na bata pa sila, maraming energy, takbo dito, takbo doon. Ako rin, nung bata ako, takbo ko ng takbo Pero guys, alagaan nyo naman ang bola. Grabe yung turnovers no? Isa sa mga dahilan yan kaya natalo sila. Yan. Pinakita tuloy sa kanila ng TNT kung paano ang veterans move. Kung hindi nila maayos yan, hindi talaga mananalo. At baka sermon ang abutin nyo kay Coach Yeng. And you don't want that, trust me. Idol Coach Yeng, kaya nyo yan Real talk po, rain or shine, parang mga vloggers kasi yan. Parang representing vloggers kagaya ko. Independent at ang mga kalaban namin yung mga corporate teams, yung mga corporate medias, kasabayan namin. Kaya kahit Ginebra ako, alam kong maraming nag-cheer sa
sa rain or shine na mag-cheer na manalo ang underdog. Alam mo naman, mas gusto ng mga Pilipino yung underdog story eh. Kaya abangan natin yung next game, October 11. At sabay live commentary at magpa-trivia na rin ako. Speaking of trivia, may tanong ako sa inyo ha. Kung umabot kayo dito sa dulo na to at talagang follower kayo ng Paukas, kung hindi pa subscribe ha, anong pangalan po ng may-ari ng Paukas Sports? I-comment nyo nga dyan na pag nawalaan nyo kung sino may-ari nitong channel na to, yung pangalan, i-heart ko yung comment nyo ha. Note na tayo next game ha, at mag-live commentary ako. Kwentuhan tayo uli ha. See you guys! I love you, Podcast. You're the best.